Philippine Navy mga kapatid, naka-alerto ngayon dahil nagpakawala ng rocket ang China. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So mainit na balita ngayon mula rito sa UNTV News and Rescue kung saan inilagay daw sa heightened alert ng Philippine Navy ang kanilang puwersa at assets matapos mga kapatid magpakawala ng rocket etong China kung saan mga tol inaasahan ang pagbagsak ng mga debris nito sa katubigan ng Pilipinas mga tol. Etong balitang to ay mula rito sa UNTV News and Rescue mga tol. Samahan ninyo ko, alamin natin ang buong detalye. Pero bago natin to simulan mga tol, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Again mga kapatid, manonood lamang tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaksyon, magbibigay tayo ng komentaryo at pag-aanalisa sa mga issue, sa mga balita ngayon, lalo-lalo na pag pinag-uusapan ay soberanya ng ating bansang Pilipinas mga tol. Kasi alam nyo naman yung mga issue ngayon, agawan ng teritoryo na kung saan eto'y pwedeng maging mitya ng mas malaking problemang pwedeng harapin ng Pilipinas. Bukod pa sa hinaharap ng Pilipinas tungkol sa korupsyon dito sa ating bansa, mga tol. Kung saan apektado pati yung hukbo natin, di ba? Apektado pati yung sandatahan natin. Dahil paano natin ipagtatanggol, mga kapatid, ang ating bansa kung kulang tayo sa kagamitan, 'di ba? Kulang tayo sa pandepensa. Dahil ngayon dapat ipinambibili nila ng kanilang mga kagamitan napupunta lang sa bulsa ng iilan. So samahan ninyo ako mga tol. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 173,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Kung hindi ka pa nakaka-follow, follow nyo na ako rito sa ating FB page. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin itong balita mga kapatid. Inilagay na sa heightened alert ng Philippine Navy ang kanilang puwersa at assets matapos na makumpirma ang rocket launch ng China. So etong rocket launch naman na to mga tol ay hindi ito yung rocket na daladalay bomba o kaya daladalay, alam niyo na, pang militar mga tol. Siguro ito'y isang satellite o kung ano man mga kapatid na pinakawalan ng China. Pero syempre kasi 'di ba, kikita niyo naman yung mga rocket pagdating niyan doon sa himpapawid, nagkakaroon na ng naghihiwa-hiwalay na yan, 'di ba? Ang natitira na lang diyan mga tol yung pinaka talagang sasakyan kung astronaut man yung mga pakakawalan nila. Syempre yung mga debris nun mga tol, babagsak yun. Wala namang ibang pupuntahan yun babagsak yun. Delikado nga lang yun mga tol kasi syempre posibleng bumagsak sa kalupaan, bumagsak sa katubigan. Kung hindi naka-alerto ang ating sandatahan, hindi masasabihan, halimbawa yung mga mangingisda, pwedeng maging delikado yun mga tol sa kanila, lalo na pag bumagsak yan. Kasi hindi naman basta-basta maliliit lang yung babagsak mga tol. Minsan sinlalaki ng kotse yun. Ako po, pag ikaw naman talaga nahulugan ng ganon, ay nako. Kung saan inaasahan ang pagbagsak ng mga debris nito sa katubigan ng Pilipinas. Oh, 'di ba? Katubigan ng Pilipinas. Kung saan mga tol, syempre, malay natin merong mga mangingisdang nasa nasa laot. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, sa ngayon ay patuloy ang kanilang close monitoring sa maritime at aerial conditions. Gayun din ang koordinasyon sa mga partner agencies para maging handa sakaling kailanganin ang emergency response. PRC rocket launch Long March 12. Sinasabing may ilang report mula sa mga residente ng Puerto Princesa sa Palawan ang umano'y nakarinig ng malakas na pagsabog na hinihinalang dahil sa rocket launch ng China. Ganon tayo kalapit sa kanila, no? Kitang-kita, Kailanman batay sa impormasyon mula sa mga monitoring stations mula sa Tuba Taharif, walang anumang unusual sightings ang na-monitor doon. Ayan ganito yung mga nalalaglag mga kapatid. Para at least lang magkaroon kayo ng idea, ano ba yung mga debris na lalaglag? Ito, galing talaga sa China to mga kapatid. Kitang-kita nyo naman, di ba? Andiyan pa yung bandila nila. Tignan pa natin yung iba.
O ayan o, kita mo yung laki ng tao. O tas eto yung lalaglag. Kung ikaw ay nasa bangka at ganang bumagsak sa'yo, di ba? Napakadelikado niyan, no? Ayan, no? Alam mo naman kung gaano kakapal yan, no? Di ba? UP ka talaga dyan pag nahulugan ka niyan. Doon. Di ba? So ngayon mga kapatid, lipat tayo ng ibang balita. Mula pa rin dito sa UNTV News. Ito may kinalaman mga tol dito sa binubuo ng Trump administration ngayon, ang tinatawag na Pax Silica Coalition, na isang grupo ng mga bansang tutulong labanan ang China sa monopolya nito sa critical earth minerals. Alamin natin to mga kapatid. Binubuo ng Trump administration ngayon ang tinatawag na Pax Silica Coalition, na isang grupo ng mga bansang tutulong labanan ng China sa monopolya nito sa critical minerals. Kasama sa grupo ang US, Israel, South Korea, Singapore, Japan at Australia. Layo nito na matapatan ang Belt and Road Infrastructure Initiative at taasan ang investments sa rare earth minerals. Aktibo ding naghahanap ng iba pang mga bansa ang grupo na makakatulong sa layunin ng declaration. Ito'y pagkontra sa monopolya ng China sa rare earth minerals. Ibig sabihin mga kapatid, parang China lang ba ang kumukuha kaya namomonopolyo nilang itong bagay na to. So ngayon, bumubuo sila ng Pax Silica Coalition o isang grupo ng mga bansang tutulong para labanan daw itong monopoly, no, sa critical earth minerals. Babala din ang grupo sa lumalagong influence ng China sa artificial intelligence at quantum computing. Parang ganito lang yan, halimbawa, sa isang internet provider, 'di ba? Kapag mag-isa lang 'yan at walang kalaban, no, di monopolyo 'yon. Kumbaga siya lang. So ngayon, ito nga tang binubuo ni Trump o ng Trump administration is para labanan nga yung pagmomonopoly ng China dito sa mga critical earth minerals, mga tol. No, medyo talagang meron silang mga iniiwasan, no, pagdating dito sa usapin dito sa China. Pero balik tayo rito. Tulad nga no na pag-usapan natin mga kapatid dito. Napaka kasi nito napaka delikado nitong bagay na to mga tol. Lalong-lalo na kung meron nga talagang mahuhulugan. Again mga kapatid, gusto ko lang linawin etong rocket na pinakawalan ng China, hindi naman nabanggit dito sa balita, pero hindi ito yung mga missile launch, missile na rocket. Ito'y posibleng astronaut, posibleng satellite na nilaunch nila mga tol papunta sa kalawakan. Pero again mga tol, yung mga debris kasi mahuhulog dyan, hindi basta-basta, hindi biro-biro. Kaya kung babalikan natin, napakalalaki niyan. Diba? Hindi yan basta-basta yero. Yero nga, delikado na Pero tignan mo naman ang kapal niyan. Oh. Tapos tignan mo kung gaano kalalaki pa yan. Ayan, tignan mo yung tao. Napakaliit ng tao. Ito yung nakapalibot doon sa doon sa kanilang rocket. So, kaya ngayon naka-heightened alert etong ating Philippine Navy, no? At minomonitor nila kung saan lumipad o kung saan posibleng bumagsak. Kasi pwedeng sa kalupaan, pwedeng sa karagatan, no? Kung sa kalupaan, lalong delikado. Kung sa karagatan naman, delikado pa rin, lalo na kung merong mga nasa laot, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.